Hi guys, welcome to this channel. It's a general reading for collective your energy at this time. Nahirapan ka, nagdurusa ka ngayon. Financial constraint yung na-experience mo yun, or na-experience ka ng financial constraint or financial crisis, ganun ba? Nahirapan ka financially or else ay sa pag-ibig o sa mga area ng buhay mo, no? Or pwede na left out in a cold ka lang or feeling na abandoned, ganun. Para bang yung energy mo yun ay hindi yung totoong ikaw. Maring may pretension sa personality mo, sa ugali mo, o nagkukunwari ka, or parang hindi yan yung totoong ikaw, or else ay pwede din na may hindi ka lang inaamin sa sarili mo, sa Empress in reverse dito, or else hindi ka ganun ka-attractive right now kasi lalo na kung nahirapan ka o maaaring may sakit ka, or the Five of Pentacles and the Knight of Cups here. Meron kang tinatago, pwede din ganun na kumbaga nagpretend ka na si ganito ganyan ka, o kaya gumamit ka ng ibang picture, ibang pangalan, yung ganun ba, nagkunwari ka sa Empress in reverse dito, parang naging huwad ka ba, yung ganun ba, no? Na nagkunwari ka na si ganito ka, si ganyan ka, yung ganun, kasi may Empress in reverse dito sa energy mo. And actually you are brave, and courageous, na meron kang isent or may offer ka, you're willing to offer something or give something or send something, maybe a message or a cup of love or anything. The Knight of Cups dito. King of Swords. Knight of Cups. Ay, meron kang isisend para maging cold, unemotional, and unstable si King of Pentacles. Parang manipulation, spell, something na ganyan yung isisend mo, sinisend mo. Yan, energy dito, no? Para hindi makapag-take ng action si King of Pentacles in reverse sa kanyang person, kasi alam magkaroon ng collaboration, yun sa kanila. Sino makaresonate dito? So parang yung lumalabas dito, may ginagawa kang deceit or witchcraft, no? Ito ay kung sino lamang ang makaresonate dito. Okay? Ayan, ng energy dito. Para hindi maging komportable, hindi maging confident si King of Pentacles na mag-reconcile sa kanyang person.
Para mag-juggling siya. Si King of Pentacles para kasi alam niyo babalik siya. So alam mo babalik siya sa kanyang person. Ay, yan ang lumalabas dito. Alam mo na siya committed sa kanyang person or loyal, committed, or gusto niya ng long-term na relationship, kung ano man dyan, with his person. King of Pentacles gusto mong harangan, gusto mong pigilan, gusto mo kasing kunin yung gusto mong makovet, gusto mong makuha, may gusto kong makuha. Si King of Pentacles, gusto mong makuha si King of Pentacles. Yan na nakuha na energy dito ngayon. Talagang pinoproblema mo, nag-iisip ka ng kung paano mo makuha si King of Pentacles through deceit, through witchcraft. Silipin na natin na mag-succeed ka man. Kunwari lang. Pero yung mga ganyan, malabang mag-succeed yung mga ganyan. Sabihin na natin, kunwari mag-succeed naman, kaso lang, pag ganyan ang gawain mo, impyerno kayo, ang fate ng mga gumagawa ng ganyan, witchcraft, deceit, impyerno. Eternal yung pagdurusa mo sa impyerno. Ang buhay dito sa mundo, pansamantala lang. Hindi yan, yung mga bitter pala dyan, meron kasi nag-comment. Ang harsh ng comment niya. Inano ko lang. Basta, ang harsh ng comment niya dun sa isa kong video. Actually, wala na siya dun dapat no? Kasi yung sinasabi ko naman, yung kinikwento ko, totoo naman. Talagang bitter siya Bitter siya sa kinuwento ko na para hindi niya matanggap, hindi niya malunok. Hindi niya matanggap yung katotohanan. Totoo naman yung sabi ko na nagkaroon ako ng vision, na pinakitaan ako ng vision, pinakita sa akin ng God kung ano yung origin ko, kung sino ako. Na pinakita niya sa vision ko. Sinabi niya din sa akin yan. It's Jesus Christ. Napapakita yan sila sa vision ko. Pinakita sa akin ng God sa vision ko. Mismo. Alam mo yung vision? Tulog ganyan. Katulad kay Noah, kay Enoch. Yung nagkakaroon sila ng vision. Yan, tulog ganyan. Para ka na naginip. Yan. Pero, yan ay yung messages na yan, yung napapakita ng vision na yan, ay from God. Kaya vision yan siya. Na, pinakita ng God sa vision ko, o nireveal ng God sa vision ko na asawa niya ako sa langit. Pinadala niya lang ako dito. Siya si Yahweh sa vision ko. Ako si Asherah. May mga anak kami. Hindi niya matanggap. Ano pinag-comment yung harsh? Hindi siya maniwala. Okay lang. Hindi naman kailangan na pilitin niyo yung sarili niya. Basta ako yung kinento ko. Yan kasi yung pinakita o na-reveal sa vision ko ng God. Wala namang masama doon dahil totoo naman Hindi naman kasi sinungalingan yun. Hindi naman ako sinungaling. Talagang yun ang pinakita ng God sa vision ko. Hindi lang naman yun ang vision ko Di ba yung iba kinukwento ko sa inyo? Yung iba. Pati yung pagtubo ng buntot ko sa vision ko na nireveal ng God. Pinakita ng God na tumubo yung 4 kong buntot sa vision ko. Sabi ng God ay panahon na para lumabas na yan sa'yo.
Madami pa. Simula nung pagkabata ko, bata pa ako nun. Nagre-reveal na yung God sa vision ko ng kung ano yung mga taglay ko. Di ba? Pinapaano ko naman yan. Hindi ko na problema ko yun kung ayaw niya maniwala. Kaso lang, harsh yung comment niya. Masyado siyang, alam niyo yung inggitira. No? Hindi niya matanggap. Huwag na lang siya manood ng ano. Hindi na manood siya dito, tapos mainggit siya. Mag-inspire siya dito, tapos mainggit siya. Kumpara niyo yung sarili niya. Walang pare-parehong tao eh. Lahat ng tao, iba-iba yan. hindi pare-pareho ang mga tao. Lahat ng tao, iba-iba yan. Iba-iba yung tao sa mundo to. Every person is unique. Di bali, kwento ko yun. Dahil nireveal ng God yun sa vision ko. Sinabi ng God yun sa vision ko. Pinakita ng God yun sa vision ko. Hindi yun sa tarot reading. Kundi vision mismo yun. Katulad nung na-experience na vision ni Noah, Enoch, Elijah, mga ganun. Yan ang vision. Tulog ka niyan pag nagkaka-vision ka. Parang nga siyang panaginip, parang scene sa panaginip. Parang ang scene ba? Tulog ka. Yung parang scene sa panaginip. Parang siyang panaginip, guys. Ganon ang vision. Pero yun ang messages na yun ay from God. At mismong God ang nagre-reveal yan. Mismo, yung nung bata pa nga ako, mismo, simula nung pagkabata ko, God talaga yung napipresent siya. Siya yung God. God, siya ang God at may nakikwento ko na sa inyo yan, di ba? Pinakita niya ko yung mga taglay ko. Kung ano mga taglay ko. So, yan. Actually, yung vision ko na nireveal niya, asawa niya ko, nasa 31 na ata ako. 31. Ewan ko, 30 ata. 30 ata ako. 31. Ewan ko, nakalimutan ko na. Tagal-tagal na yun. Kaya kinuhaan ko ng reading yung sarili ko dati. Kasi unique. Kasi nagkaroon ako ng vision. Gano'n, asawa ko ng God. Kasi unique. Tuwan-tuwa naman yung mga viewers. Sabi ko, nagustuhan nila. Nagustuhan nila. Pero madalang lang naman yun. Hindi naman lagi yun. So, yan. Actually, may journey kang tatahakin eh. No, may healer of the ages and hostility. Hindi daw ito may hostile sa healer of the ages. Hindi ka maging healer of the ages. Meron kang journey, no? Maaaring mag-travel ka, may pupuntahan ka. Yung journey mo, maging hostile ka. Sa evil forces ka niyan, tingnan nyo. Lalo kung gumagawa ka ng witchcraft, mga spell, yung mission mo ay galing yan siya sa evil forces, guys. Ginawaan ka lang ng energy dito, siguro to para mamulat ka, no, na yung ginagawa mo ay hindi kakasave ng kaluluwa mo, kaka-impure ng kaluluwa mo. Kasi sabay ka naman sa God, kahit sino ang kuhaan ng energy. Kanina, bago ako mag-reading. So, yan, kahit sino lamang, kasi sa God nga ako nasisik na guidance. So, healer of the ages,
Baka darating daw tong healer of the ages sa'yo. Para mukhang clouded yung judgment mo eh. Or pinaklouded ng evil forces siguro. O pinaklouded ng evil forces yung judgment mo. Kasi meron two of swords dito. Pinaklouded ng evil forces yung judgment mo. Ayan. Basta mga ganyang gawain guys na yung umiiral sa'yo. Greediness, inggit, evilness. Hindi God ang nag-guide niya sa'yo. Hindi God ang nagagabay niya sa'yo. Hindi celestial beings ang susuportan niya sa'yo. Hindi ka masisave niyan. Tandaan niyo yan. Pinapaklouded ng evil forces yung inyong isipan, judgment ninyo. No? Ganun yun. Siyempre, para makuha nila yung kaluluwa ninyo. Ganun yun. Pinapaklouded nila yan. Para, siyempre, gumawa ng evil, injustice sa iba, unfair. Para parusahan kayo ng God, yung kaluluwa ninyo sa impyerno. Afterlife. Ganun yun. So, ganun ang nangyari. Para ma-insecure ka, no? Pinaklouded yung judgment mo. Kaya na-insecure ka. Kaya ganyan ang ginagawa mo. Tapos, para itong healer of the ages, maaaring ako daw yung healer of the ages. So, mapanood mo yan dito, yung video na ito, na ako yan. Kasi may kakayanan nga akong maggamot gamit yung kamay ko. Siyempre, sige, Jesus Christ yung nagsabi sa akin yung may kakayanan akong maggamot. Magtakay ko saan. Basta nakapag-communicate din sila sa akin. Madaming paraan yan sila. Pwede sa vision, mga ganon. Diba? So, hermit. Hawakan ko nga lang yung ulo ng may kulang, papantay yung daliri. Pati yung may mga elemento. Kasi pagka kunwari, nawakan ko yung ulo ng may mga kulang na elemento o tao. Yung mga spirit niyan, elemento sa katawan ng tao. Nung diretso yun sa impyerno. Ganon na sabi ni Jesus Christ. Yan. Ganyan. Kaya, basta ganun, no? Ito, ayaw lang maniwala ng iba, pero okay lang. Hindi naman kailangan ng Pero wish din sa akin kung magpagamutan sa aking mata. Siyempre, hindi naman ako mapapabayad, no? Hindi ako mapapabayad sa Jesus Christ, may mapapabayad. Libre lang talaga yan. Pag tingnan niyo yung mga prophet, na tunay na prophet, walang bayad yan, kahit 5. Pag maggamot sila. Pero sila maggamot, siyempre, ako din palagi ako nananalangin. Pero sila, pag maggamot sila, talagang panalangin, no? Through panalangin, okay? Hindi yung pakaman-kaman. Merong prophet na tunay na prophet yan sa YouTube. Lalaki siya, bata pa. Pero ba yung pangalan nun? Basta through panalangin siya maggamot. Yan isa sa sign ng prophet. Pero yung sa akin naman kasi, hawakan ko lang yung ulo. No, kasi yung mga evil forces niyan, diretso yan sa sa impyerno. Basta, mahirap siya guys, mahirap explain, no? Ulit-ulit. So yan, the hermit in reverse. Para hindi ka na mag-base sa inner self mo na full of insecurities ka kasi, no? May insecurities ka, parang para maklaruhan ka siguro, para hindi ka na gumawa ng mga, alam mo yung deceit. Para hindi ka na gumawa ng deceit. Ayan. Para hindi ka na gumawa ng deceit. Pero nasa iyo din yan. Ang tao may choice, no? Ayan. Ako daw itong healer of the ages.
Taka pa kayo kung bakit Healer of the Ages. Kahit hindi ma-recognize ng mga tao, I know, and God knows it. God knows everything. And alam ni Jesus Christ yan. Alam naman celestial being yan. Mga tao lang alam dyan sa mga pinapadala ng Diyos dito, ng God. At sa mga tunay na servants niya. Ang maraming tao ang clouded ng judgment eh. Yung karamihan kasi yung pinapaira ng mga tao na ganyan. Selfishness, greediness, inggit. Kaya mas lalong pinapaklouded ng evil forces ang judgment ng mga ganyan tao. Kasi agad nga ng mga evil forces ay soul ng maraming tao. So yan, kaya tuwa ang mga evil forces na gumawa ng deceit, scheme, unfair injustice, evil, witchcraft ang mga tao. Yung mga sinungaling, kasi isa pa yan. Yung mga sinungaling, tulad ng God sa impyerno yan. Yung mahilig ka magsinungaling, sa Bible yan Yung pangaharang mo na ginagawa, hindi na magsasucceed yan. Pwedeng masaktan ka lang dyan, ikakamatay. Ikakamatay mo lang daw yan. Ikakamatay mo lang daw yan. So at least may warning pa. Baka nang atake ka. Meron kang sinesentro. Baka yan pa ang cause na ikamatay mo. Kasi hindi din papayagan ng God yan na si pa-atake. No, sa kanyang people, sa people of God. Sa mga tao, meron siyang mga plano. Papatayin ka ng God, hatulan ka dun sa impyerno. Pag yan ay sikik gawa ng mga ganyan. So, kasi hindi niya papayagan yan. Basahin niyo sa Bible. Yung ginagawa ng God sa mga ganyan. So, the Seven of Pentacles in reverse. Hindi mo daw mapatinggan yung mga yan. Yung gusto mong pigilan. Tingnan natin love life mo. Walang willing na mag-risk sa'yo. Walang willing na mag-invest sa'yo. Ito yung mga warning sa'yo. Kakamatay mo daw yan. Yung ginagawang pangharang-harang sa dalawa na yan. Ang darating sa'yo, devil. Gagawan ka ng deceit ng devil. So be aware of that. Hindi ka naman aso, pusa, para nawain ka na lang sa mga ginagawa mo rin. Para itolerate ka na lang, hayaan. Hindi ka naman aso, pusa na maliit ang utak. Hindi ka naman siguro autistic para unawain na lang ng God. Ikaw ay nakagawa ka nga ng deceit hindi daw to sumpa. Ano to? Let's see. May huge opportunity. Mission. May huge mission na ibibigay sa'yo yung devil. Tingnan mo yung ginagawa mo. Devil, and that's deceit. Paggawa ng deceit. Yan ang ibibigay sa'yo ng devil kasi bakit? Naka-align ka sa kanila. Naging ano ka na parang sumulunod ang devil sa ginagawa mong deceit. Kampon ka na ng devil sa ganyang ginagawa mo. Yan ay para ma-realize ka. Kaya, ayan, yan ang para maliwanagan ka. Kasi di ba pinapaklawded ng evil force yung isipan mo. Puno ka na insecurities. Inggit. Si inggit. Yan, ang inggit na yan, root of all evil yan.
may darating sa iyo na may bibigay na huge mission sa iyo yung devil. Daw, ayan o. Huge mission ang devil, no? Which is deceit. Gagawa ka ng deceit. O. Naging ano ka na, lipuris ng devil. Naging ano ka na, galamay ng devil. Tingin mo masave ka pagka ganyan ang gawain mo, na side ka na rin. Hindi. Kung saan ilalagay ang devil yan, which is impyerno, doon ka ilalagay yan. Kay yung ginagawa mo, kademonyuhan, at yung mission na ginagawa mo from devil. So, ano ba yung title ko nito? Ba't ito yung nakuhang energy dito? Ganda ng pili yan eh. Sabi ko, sino lang kuha na energy. Yan. So, ito na lamang for collective reading.